Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have unknown territory, Libra. You are exactly where you need to be. Okay? So, napakaganda nito. Kasi parang dinala ka na ng divine, no? Sa kung saan ka dapat mapunta, dinala ka na sa iyong destiny. So, kung nasaan ka man ngayon, diba? Maaring this is your, this is your destiny. This is where you need to be. So, what else? We have Voyage of the Heart. Love flows through you and to you. So, napakaganda rin nito kasi love is oozing, no? Sa puso mo. Maaring yung pag-ibig na yan, yung pagmamahal na yan, ay kumbaga nananalaytay sa inyong mga ugat, no? At maaring nakikita yan, nafe-feel yan, na-appreciate yan ng mga tao sa paligid mo. Kaya naman, 'di ba, those people na nagiging recipient ng inyong pagmamahal ay maaring sila naman ngayon din yung magpaparating din or mag-e-express din ng kanilang pagmamahal para sa iyo. So, what else? We have surrendering to the journey, release control. Okay? Kasi this could be, ang iba sa inyo siguro kasi, alam mo yun, yung parang kinokontrol ninyo kung ano yung magiging outcome sa ginagawa ninyo. Po pwede na you have set your goal at pinipilit mo na kung ano yung goal mo, pinipilit mo na yun ang mangyari. Maaring pinupush mo talaga kung ano yung gusto mo. Pero, 'di ba, hindi ganoon mag-work ang universe. Hindi ganoon ang proseso, 'di ba, ng mga pangyayari sa buhay natin. Everything happens in divine order and timing, hindi ba? At kung hindi pa yan tama sa panahon, kahit anong gawin mo, hindi rin mangyayari. If it's not for your best interest, then if it's not for your highest good, kung ano man yung goal niyo, di ba? Hindi rin yan mangyayari. Di ba? Kaya, ang panawagan sa inyo, just surrender to the journey. Just surrender to the divine, to the natural ebb and flow of life, and try to release your control over the outcome. Hayaan mo, subukan mo, hayaan mo, ialay mong lahat yan sa universe, lift everything up, no, to God, and you will see na things are going to fall into its right places, things will be running smoothly, and baka mas ma-appreciate mo. Kasi baka kung ano yung ibigay sa iyo ng universe, yun talaga ay mas, although hindi yun yung gusto mo, pero makikita mo, no, na yun pala ang makakabuti para sa'yo. Mas maganda pa kaysa doon sa in-expect mo ang ibibigay sa'yo ng universe. And mas maa-appreciate mo pa yun. Maaari magsasabi ka pa, no, na sana pala, diba, hindi ko na pinagpilitan. No? So siguro matagal ko nang ini-enjoy ito. No? Kasi kung anong binibigay sa atin ng universe, it is the best for us. And yun ang ano natin, yun ang mas mabuti pa, mas higit pa, 'di ba? Kisa doon sa kung ano man yung sometimes gusto natin mangyari sa buhay natin, 'di ba? So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have do not hide your light. Okay? Huwag mong itago, no, yung liwanag mo, yung brilliance mo, yung radiance mo. Kasi may purpose yan kung bakit meron ka yan, kung bakit meron kang radiance, diba? The purpose is for you to the purpose is for you to share it with the people around you. The purpose is for you to share the love, share your compassion, diba, sa ibang tao. At para makatulong ka sa iba, para ma-lift mo din yung spirits ng iba, yung gano'n. Kaya wag mong itago, diba, yung sarili mong liwanag. Kasi maaaring yan ang pwede mong gamitin or yan ang dapat mong gamitin para na matouch mo ang buhay ng iba. Magabayan mo yung mga tao sa paligid mo, diba? Also to find their own light. So, we have realizations. Ayan, maaaring marami kang marirealize ngayon. Po pwede na time ito para ikaw ay magnilay-nilay, magmuni-muni. Maybe this is a time for you to be by yourself. Maaring time ito para ikaw ay magano,
para ikaw ay magnilay-nilay at kamustahin ang sarili. Pwedeng gano'n. Kaya marami kang maiisip ngayon, marami kang marirealize sa ngayon, 'di ba? That could help you to get better. Alright? So, we have time to move on. Maaring isa ito sa magiging realization ninyo, Libra, na it's about time na for you to move on from a certain situation. Okay? Kasi maari na sa pagnilay-nilay mo, mararamdaman mo dito na parang na-stuck ka na, no? Kumbaga, sa isang sitwasyon na parang sinasayang mo lang yung pagkakataon, yung mga opportunities, sinasayang mo yung oras, 'di ba? Maraming oras, parang ganun ang ganap. Kaya it's about time na for you to move on. It's about time na for you to release yourself or break away from this specific situation, 'di ba? Na alam mo namang hindi na 'yan makakabuti para sa iyo. So it could be anything. It could be moving on from a toxic situation in a relationship, pwedeng trabaho, pwedeng sa pamilya, pupuwedeng sa mga magkakaibigan, 'no? So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. If this message resonates with you, then kayo nakakaalam, alam niyo kung ano 'to, na sitwasyon na alam ninyong may discomfort na kayo nararamdaman, alam ninyong napipilitan na lang kayo diyan, 'di ba? So, 'wag na kayong patumpik-tumpik pa, 'di ba? Umalis na kayo, iwanan mo na ang inyong sitwasyon at baguhin mo na ang sitwasyon mo for the better. Kasi kapag meron kang puputulin, if you are going to cut cords with something or with someone, ibig sabihin, meron nang nakaabang na nag-aantay na bago. Bagong taong makikilala mo, bagong sitwasyon, bagong experiences, no, na may experience mo. May nakaabang na yan. So we have a time for healing. So, a time for healing so that you can move on. Kasi po pwede, let's say for example, this is a relationship, 'di ba? So, maaring merong naghiwalay na dito. Let's say for example lang ha. At hindi ito para sa lahat. So, just take as it resonates. Let's say for example, meron nang nag-cool off dito, 'di ba? And nag-cool off kayo kasi maaring it's your decision or maybe it's a common decision ninyo yon, mutual decision yan, at nagkahiwalay na kayo ng landas, 'di ba? Pero ngayon siguro you are about to heal na, maaaring tanggap mo na yung inyong sitwasyon, natanggap mo na kung bakit nangyari ang nangyari, at siguro tanggap mo na things talaga like that, no? Kailangan mangyari para makita mo yung totoo mong sitwasyon, totoo ninyong sitwasyon. And siguro, yun nga, nagdesisyon kayo na maghiwalay muna, ganyan. And with this, as the day go by, maaring na naiisip-isip ninyo, 'di ba? Na it's about time na for you to move on from that situation. Kasi po pwedeng habang magkahiwalay na kayo, baka doon mo mas lalong minamahal ang sarili mo, mas lalo kang nafo-focus sa sarili mo, mas lalong maaliwalas ang inyong pakiramdam, magaan ang dibdib mo, yung gano'n. So parang baka ang iba sa inyo na mas nakikita ninyo na mas mabuti ang inyong sitwasyon kung wala yung taong yun sa buhay mo. Kung sino man yung person mo. 'Di ba? Kaya po pwede na sa ngayon mas pipiliin mo nang magtanggapin na ang sitwasyon na mas mabuting ang hiwalay na kayo, mas mabuting ang wala na kayo sa buhay ng isa't isa. It's a time for you to heal and it's about time na for you to move on from that person, from this situation. So, meron ako napipick up na ganong sitwasyon for some of you. But of course, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ito para sa lahat. Okay? So, just take as it resonates. Thank you for watching. Love and light. Namaste.